Hi guys! Welcome to Jill in Cannes. So ngayon guys, ay kamusta naman kayo? Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng ating video. It's Friday night dito guys in Canada at November 1st. Gusto kong batiin ang aking sister, si Angela Filoteo. Yan, ng happy 18th birthday. Okay, so happy birthday sa'yo. I hope na masaya ka sa araw na to and hopefully makarating ka din dito sa Canada. Ayan. So anyway guys, ito nga gabi na ngayon dito at meron tayong driver nakabihis. So di ba? Ayan, so medyo naka-makeup din tayo ngayon guys. Meron tayong pupuntahang special. So magiging special ang aming dinner ngayon. Masarap ang aming kakainin. Meron kaming pupuntahang conference. At yung conference na ito guys ay naghahanap ng mga volunteers para sa conference na ito. So ano bang mangyayari dito? Itong conference na to, natanggap ko yung invitation na to through our school. So dahil volunteer lang naman ang hinahanap nila, hindi naman kailangan na kung anong experience, ay sinama ko na siya. So yeah. Kaya yung food doon kasama na kami. May dinner date kami. Tignan natin guys kung gaano kaganda yung conference na ito at kung tungkol saan ito guys. Ito ay napaka-relevant din sa mga nangyayari ngayon dito sa Canada, especially sa mga mga gustong magpunta dito sa Canada na gustong makarating, kung paanong makarating. Ayan, so ito yung isang way na pwede nilang gamitin para makarating dito sa Canada as landed PR. Okay, so maganda yung conference na ito and ito din siguro yung isa sa mga magiging options namin, especially na alam nyo na yung mga updates ngayon na nagkakaroon ng paghihigpit sa pagkakaroon ng permanent residency dito. Kailangan alamin natin ano yung mga iba-ibang strategies na pwede nating gamitin para tayo ma-achieve natin yung mga goals natin dito guys sa Canada. Ayan, so ano nga ba tong conference na to? Ang tawag dito sa conference na to ay Caregivers Together 2024. Hindi ko pa alam kung ano yung pinaka nito, pero more on sa may mga guests sila ng mga professionals, yung mga businesses ng sa mga nagki-caregiver at meron ding mga caregivers mismo doon sa conference na ito. So ang conference na ito guys ay 2 days. So since busy ang buhay namin dito, ay pumili lang kami ng slot kung saan kami pwede makapag-volunteer. So ang volunteer namin ay gagawin lang namin ngayon. So 45 minutes lang talaga yung volunteer namin. Okay, so isa gala night event kami nag-volunteer. So since sa morning ay meron akong work, parehas kaming may work, hindi kami pwede doon sa morning. So 2 days event ito, starting today Friday and tomorrow Saturday, November 2. Okay, so dito ito ginaganap ngayon sa Dollar Tree by Hilton. So somewhere west of Edmonton. West ba yan? So nasa west ito ng Edmonton guys. So medyo madilim lang guys. Pero ayan, so exciting ito guys. At mamaya ay hopefully makapag-share ako ng mga ibang information tungkol dito sa conference na ito at kung ano yung mga mangyayari. At ganoon din yung mga plano namin dito sa Canada dahil nga marami talagang nagaganap ngayon na mga pagbabago. So kailangan tayo din ay medyo nag-a-adjust, ina-align natin yung sarili natin dahil nga ayun, kung talagang kailangan nating mag-sacrifice, gawin na lang natin dahil nandito na tayo. Ayun lang. So, see you in a bit. First time na
date. Parang magde-date lang kami ngayon. Caregivers Alberta, caring for caregivers. So, ito yung yan. At ang sponsors. Yan, kasama ang school, Northwest College. So, guys, tapos na yung event. Ay, hindi pa pala tapos. Pero umexit na kami. Meron pa bukas. So, sa loob ay may parang entertainment na lang. So, ito yung mga sponsors, ay exhibitors yung ano. So, kasi sa ending na kami yung part namin. Kaya, yun. So, masarap yung food, guys. Dollar Tree by Hilton. A few moments later. Yan, guys. Kumusta naman yung conference? Ang sarap ng pagkain. Hi guys, so ngayon ay konti pag-usapan natin yung tungkol sa event na ito, kung bakit kami nag-volunteer. So nag-volunteer ako unang-una kasi natanggap ko yung email from the school na naghahanap ng mga volunteers para sa event na to. So iba-iba yung mga pwede mong gawin para sa event na to. So kami, dahil yung available time namin ay gabi, 6:30 onward. So 6:30 to 7:15 lang yung volunteer namin. Nag-a-assist kami ng mga guests na darating. So kung saan yung chairs nila. So aside doon sa event na ito na ginawa namin, ay may mga benefits din dito guys sa Canada yung pag-volunteer. Unang-una, magkakaroon ka ng mga connections, magiging aware ka sa mga nangyayari sa mga ganitong organization. Yan. So unang-una, dito sa Canada, mahalaga sa resume din natin na nakikita nila na nag-volunteer tayo, na nagpa-participate tayo sa mga community services nila. So, kaya isang bagay na, yun, ginrab namin itong opportunity. Actually, marami talagang volunteer opportunities dito. Pero, syempre, depende sa availability ng time mo na makapag-volunteer. Ayan. So, ito nga ang pag-volunteer namin ay first time namin na-experience dito sa Canada. So, kamusta naman experience natin? Interesting. Okay. Maganda, tsaka masaya. Oo. Yan. So, ano ba yung mga natutunan natin dito sa caregivers together na to? So, hindi naman siya yung tungkol sa talagang mga naghahanap ng mga trabaho pag pang caregiver, pero tungkol ito saan? Caregiver mismo, yung paano supportan yung caregiver. Kasi usually yung caregiver, di ba, nagbibigay ng support. Ang tanong, yung paano naman yung caregiver, sino nagbibigay ng support sa caregiver? So dito may mga organization tayo na aside sa nakafocus sa mga tao may needs na inalaga ng caregiver, ng mga nangangailangan ng care, may mga organization dito na nasusupport mentally, any support needed ng isang caregiver. So, katulad nung kaninang shinare ng isa, although naka-attend lang kami sa isang event lang, pero maganda yung shinare niya na yung para bang yung bilang caregiver, minsan ikaw yung napapagod, ikaw yung nagkaroon ng mental breakdown or physical exhaustion, minsan ikaw pa yung naunang namatay, di ba, parang gano'n, na dahil sa pagbigay ng care doon sa inaalagaan mo, ikaw yung unang nanghina. So yung mga caregiver na to, usually hindi lang ito yung caregiver na alam natin na yung pupunta dito para yung katulad ng mga Filipino, maraming pupunta dito bilang caregiver, but yung katulad ng caregiver sa Philippines na tayo as immediate family, yun yung mga tinatawag nilang caregiver. So tawag doon family caregiver. Family caregiver. So gusto na rin nila na magkaroon ng voice, magkaroon sila ng support
na katulad noon yung kung may work ka as 'di ba employed ka pero kailangan mo mag-alaga ng family member na may sakit. So kailangan gusto nila magkaroon ng yung parang benefit na pwedeng mag-leave ng paid, parang ganon, no? So, syempre, tulad nun, yung sinabi niya, kung may dinadialysis sa family, o di ba kailangan ka umattend ng mga chemotherapy ng mga ganyan, magsusupport ka. So, exhausting yon, tapos financially burden siya. So, kailangan ng mga family members ng support sa ganon. Ayan. So, kamusta naman? Kami, tulad. Ang ganda ng mga speakers. Sino kasi na usually yung mga kanilang experience and yung advocacy nila. Talagang yung puso nila talaga more on to give assistance sa kanilang mga family members. And through that experience, doon nila na feel ano yung mga kailangan support, hindi lang sa kanilang family members, kundi yung sila, anong kailangan support na ibigay sa kanila. At saka yan nga, dahil nga gusto nilang magkaroon ng voice yung mga caregivers dito. So, dahil nga ino-open din ng Canada, 'di ba, yung yung mga landed PR pagka caregiver. So, isang magandang bagay din ito, especially here in Alberta, na sinusupport nila yung mga caregivers. So, if ever talagang ma-push through yung development ng caregivers together na ito, ay marami tayong matutulungan, no? Mga caregiver dito. Yung mga may balak, may plans. Yung mga may balak pumunta dito. Mag-caregiver, dito sa Canada, maganda yung Alberta kasi dito may maraming organizations na nagsusupport sa mismong caregiver. Kaya guys, kami naging interesado dito sa Caregivers Together na pag-volunteer ay para nga maging aware kami kung ano yung nga itong event na ito at kung ano yung connection nito sa atin bilang mga gustong mag-caregiver dito sa Canada, yung mga gustong pumunta dito, lalo-lalo na merong pathway na landed PR na i-open ngayong January 2025, which was announced na, no, mid this year na-announce na siya. Kaya isang bagay na gusto namin maging aware at para malaman ng mga gustong pumunta dito, yan, yung mga opportunities na meron para sa mga caregivers dito sa Canada. At ayan, so isa din sa mga pinag-iisipan namin ngayon guys ay pasukin ang pag-caregiver bilang option para sa ating PR pathway. So alam natin na nagkakaroon ng paghihigpit ang IRCC ngayon sa mga permanent residencies, although hindi pa naman kami nag-a-apply ng permanent residencies, but we are looking at options kung ano yung mga pwede naming i-take na path. Tama ba? Tama. Yan. So abangan na lang natin sino yung pwedeng mag-caregiver sa amin. Tama. Sino mag-caregiver sa atin? Ako! Okay guys, comment down below kung sa tingin nyo ba okay ba mag-caregiver kami, siya ba o ako o dalawa kami. Tignan natin guys. Please comment down below ano yung mga experience nyo bilang caregiver dito sa Canada, dahil marami rin kami mga naririnig ng mga stories, ganyan. At ito nga, isa nga talaga, no, ikikwento ko pala na way back before nung 2000, bago ko siya nakilala, ay nag-aral ako ng caregiver sa Philippines for 6 months. At sa pagtatapos ko ay nakilala ko siya. Nakilala ko siya at yon, hindi tuloy ako natuloy mag-Canada. Kasi pinili ko ang aking pagkikare sa kanya. So dahil dyan guys, naudot ang aking pagka-Canada. And then, so pero nakapag-apply na ako nun at natanggap ko na yung visa for caregiver dito sa Canada, pero hindi ko siya tinuloy, alang-alang sa pag-ibig. Ayun guys, so may mga circumstances talaga guys, but syempre in the Lord's time, nakarating din naman tayo dito. Hindi rin naman ako masyado nagmamadali nung time na yon. At medyo bata pa tayo. Ngayon sumobra na yung tanda natin. Pero guys, whatever path you take, kung makakarating kayo dito at kung nandito tayo ay ipaglaban natin kung ano yung pwede natin gawin para sa mga pangarap natin. At syempre lalo kung may family tayo, talagang iba yung goal natin. Yan.
So, yun lang guys. And please don't forget to like and subscribe to my channel. And please share this video para sa mga gustong pumunta dito sa Canada. At yun lang guys. May sabihin ka pa? Thank you sa mga subscribers. Yes. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. See you in my next vlog. Bye!